Hello, Sir Sherwin. Kumusta po? Redman Toy Sherman here. So, ito sir, testingin lang natin sir yung unit na order nyo. The KJ Works KP19 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay. Yan sir. Okay, fiber optic front and rear sights. No? Okay, so ito removable. Meron siya kasamang optic plates. No? Yan. Okay. Optic plate pala. Isang ano lang, wala palang S. Isa lang to eh. Pero marami siyang butas, parang multiple, parang different kind of footprints pwede sa kanya. Hindi ko lang pa na-check kung lahat ba pwede sa kanya. Pero marami pwede. Okay? So, yun. Right? So, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at the safe direction. Okay, so na yan, nakita nyo naman. Naka-fix na yung outer barrel niya, hindi na gumagalaw to, no? Ayan, hindi na siya umaatras. So, yung slide, ano na siya, wala nang sumasabit. Hindi na sumasabit yung outer barrel dito. Okay? Yan. Hammer down. Tapos ito, naka-disabled na rin. Yan. Okay. May mga newer design kasi ganyan eh. Dinidisable na nila yung sa, ano ba to, grip safety. Okay? Tapos, yan. Extended yung mag release, may mag well, and yan, adjustable yung trigger niya. Okay? Yan. Alright? So, we have here the two magazines. Okay? Yung isa yung extra mag na order nyo, tapos isa yung kasama. Okay? So, medyo nilubricate ko na rin. Tapos yan, kinaga natin ng gas. Wala siyang singaw. Okay? So, nilubricate ko yun dito para at least mas mabilis siyang tanggalin. And, diba? Para magkakarga ka ng gas, kailangan mo kasi alisin to. Parang ganun. Okay? So, yun. So, testingin na natin. Ito muna, mas maraming bala. So, testingin natin for the FPS and then yung accuracy. Okay? So, isa na lang yung butas dun. So, for the FPS, ito, turning on the chrono. Okay. Okay, inserting. Mas madami. Mas madami to. Okay. So, inserting the magazine. Hold back the slide. Lakas. Tama nga ako. 367. Medyo minsan kasi nakakalimutan ko na rin kung pero pag alam ko pag high kappa talaga, minsan maingay. Lakas talaga pag yung mga high kappa. 363.6. 358.8 358.1. Okay, so apat na lang yata yung bala na to. So we're going to accuracy. Do the accuracy test na. Kaya ito na lang kaya isang gamitin natin. Sige, okay na to. So, your target, distance from the target box is 2.3 meters. The target size is 2 inches in diameter. Okay? So, yours is the topmost part on the left. Kasi yun na lang yung walang boot. Yun na lang yung hindi pa na nagagamit eh. Okay, so send ko na sa yung picture. Alright? So, ito, firing. Dead center. Well, medyo dead center. Medyo ata ng konti. Umusog ng konti sa kanan. Sa tabi niya lang. One hole siya, no? So, the barrel, pumasok siya dun sa unang butas. Tapos, ngayon, napunta siya dun sa may parang taas eh. Sa taas nung... So, ito yung una, ito yung pangalawa, dito siya napunta. So, parang medyo lumaki yung isang butas na gano'n. So, send ko sa yung picture para makita mo kung ano. Basta ako, inalign ko lang to. Tapos, naka-point siya dun sa center. Ganun siya, okay. Basta, accurate kasi talaga ito eh. Okay. So, ayan, nag-open naman yung slide. So, change mag tayo. Okay. So, ito hindi... Alam ko naman dapat mag-open siya eh. Pero, parang meron kasi siyang tendency na hindi mag-open. Kasi nga,
yung pag nagbo-blow back tong slide, lumalagpas siya dun sa kanal. Kasi di ba merong kanal? Di ba dapat may ganun? Yung lock, di ba? Slide lock. Pag nagbo-blow back to, gumaganon eh. Kunwari, ito yung kanal, di ba? Kunwari, ganyan. Kunwari, ganyan. So, ito yung nagla-lock sa kanal. Pag nagbo-blow back kasi to, sumusobra. So, kapag kulang yung na-push dito, tapos sobrang bilis yung abandon nito, hindi to makaka-akyat enough para pumasok doon sa kanal. Ganun siya. Tapos lalagpas na siya. Ganun siya. So, meron siyang pros and cons, no? Ang pros naman sa kanya, pwede mo siyang gawing ganito. Yun yung pro sa kanya. Kasi kapag eksakto yung kanal, so kunwari, nag-blow back, ano ba? Ganyan yung kanal, nag-blow back, tapos napunta sa ganyan. Ano ba? Hindi kasi sa side ko eh. Side ko pala, no? Dapat side ko. So, kung matras ng ganun, haharang siya, babalik na siya ng ganun, tapos nag-ganun siya sa kanal. Basta, mahirap explain. Basta pinakita mo na lang, magets mo. Basta, ang nangyayari, kapag eksakto naman, kunwari, yung kanal, nag-blow back na gano'n, tapos eksakto, wala nang bala, pasok, di ba? Kunwari, gano'n. What will happen naman is, hindi mo magagawa yung ginawa ko ngayon, yung hinihila, tapos biglang bibitawan. Kasi pag hinila mo siya, eto, naka-steady lang to eh. Parang gano'n. Yun, gano'n siya. So, check mo na lang pag dumating sa'yo. Okay, so ito. So, testingin natin yung isa pang magazine. Puputok ko na lang to dito. Okay, so far, okay naman siya na gano'n. Pero pwede yata siya siguro lagyan ng if ever lang naman na-encounter mo yung, kunyari, ayaw, pwede mo siyang lagyan ng buffer para umusog yung slide ng paabante. So, pag nagbo-blow back siya, hindi siya sasagad sa dulo. Parang hanggang may limitation siya. Something like that. Okay, so, yun lang naman yun. Pero, as long as matagal naman, kasi minsan kasi kapag ginagamit mo to, lalo na yung iba kasing airsofter, kami kasi sa competition, yung high kappa, nilalagay namin na bala dito, actually high kappa to pero may compensator, ang nilalagay lang namin 19, hindi, 18 lang. Ito kasi parang 20 plus yata to So, syempre, pag pinupuno mo to, may tendency kasi na lumambot yung spring. So, parang mahirapan na siya mag-push dun sa slide catch pataas. Itong slide catch kasi, parang may nagdalak pa yan dyan Pero may nag-hold pa sa kanya kasi hindi naman siya free moving. Parang ganyan, Ayan, Hindi yan free moving. So, may naghahawak sa kanya. Merong mahawak dito Yan, May nakaganon sa kanya. So, tendency kapag malambot, minsan pag malambot na spring, mahirapan na i-push pataas. Yun lang naman. Pero minor, very minor lang naman siya kasi nga medyo ganun yung design niya, yung pag hinihila. Kasi pag yung mga ibang mga high kappa, pag hinihila mo, wala nangyayari. Kasi nga, yung kanal niya, eksakto. Eksakto yung kanal. Kaya pag gumagano ka, kailangan talaga ibababa mo yung slide catch. Okay? So, yun lang naman, medyo iba-iba yung design. So, iba-iba yung naging result. Okay? So, ayun, Sir Sherwin, okay na tong unit mo. So, pwede ko na siya i-pack. Tapos, daling ko na siya sa courier tomorrow para transit na. Okay, ma-process na yung delivery sa inyo. Okay? So, ayun sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.